Bilang kabanatang 35, ang mga bayan ng mga Levita. Sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan malapit sa Jericho. Sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ang mga Levita ng mga bayan na titirhan ng mga ito mula sa mga lupaing matatanggap nila. Sa ganitong paraan, may matitirhang bahay ang mga Levita at may pastulan para sa kanilang mga hayop. Ang agwat ng pastulang inyong ibibigay sa palibot ng kanilang bayan ay mga 450 metro mula sa pader ng kanilang mga bayan. Pagkatapos, sumukat kayo ng 700 metro sa bawat direksyon ng bayan, sa silangan, sa timog, sa kanluran at sa hilaga. Kaya nasa gitna ang bayan nito. Ito ang pastulan para sa mas malaking mga bayan. Bigyan din ninyo ang mga Levita ng 6 na bayan na magiging lungsod na tanggulan, kung saan makakatakas papunta roon ang taong makakapatay ng hindi sinasadya. Hindi ito kasama sa 42 bayan na inyong ibibigay sa kanila. Kaya 48 lahat ang mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita kasama ang kanilang mga pastulan. Manggagaling ang mga bayan na ito sa mga lupain ng mga lahi ng Israel. Ang lahi na may maraming parte ay magbibigay ng maraming bayan, at ang lahi na may kaunting parte ay magbibigay ng kaunti. Ang lungsod na tanggulan. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kapag tumawid na sila sa Hordan papunta sa Kanaan, pumili sila ng mga bayan na magiging lungsod na tanggulan kung saan makakatakas papunta roon ang taong makakapatay ng hindi sinasadya. Mapoprotektahan siya ng lungsod na ito laban sa mga taong gustong gumanti sa kanya. Hindi siya dapat patayin hanggat hindi pa siya nahahatulan sa harap ng kapulungan. Ang 6 na bayan na ito ang magiging lungsod ninyong tanggulan. Ilagay ninyo sa silangan ng Hordan ang 3 lungsod at 3 sa Kanaan. Ang 6 na bayan na ito ay magiging tanggulan hindi lang ng mga Israelita, kundi pati ng mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo, para ang sino man sa kanila na makapatay ng hindi sinasadya ay makakatakas papunta dito. Pero kung hinampas ng isang tao ang sino man ang bakal at namatay ito, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. Kung binato ng isang tao ang sino man at namatay ito, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. O halimbawa, hinampas ng kahoy ng isang tao ang sino man at namatay ito, ituturing din na kriminal ang taong iyon at kailangang patayin din siya. Ang malapit na kamag-anak ng pinatay ang may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung siya'y makikita niya. Kung napatay ng isang tao dahil sa kanyang galit ang sinuman sa pamamagitan ng panunulak o paghahagis ng kahit anong bagay o pagsuntok, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. Ang malapit na kamag-anak ng napatay ang may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung siya'y makikita niya. Pero halimbawa ang isang taong walang sama ng loob ang nakapatay sa isang tao na nahagisan niya ng kahit anong bagay o natulak na hindi sinasadya o nahulugan niya ng bato nang hindi niya nakikita, at dahil nga napatay niya ang tao kahit hindi niya kaaway at hindi niya sinasadya ang pagkakapatay sa kanya, dadalhin pa rin siya sa kapulungan kasama ng taong gustong maghiganti sa kanya at hahatulan siya ayon sa mga tuntuning ito. Kung mapatunayan na hindi niya sinasadya ang pagpatay, kailangang proteksyonan ng sambayanan ang taong nakapatay laban sa mga tao na gustong maghiganti sa kanya, at ibabalik siya sa lungsod na tanggulan kung saan siya tumakas. Kailangang magpaiwan siya roon hanggang hindi pa namamatay ang punong pari na itinalaga sa paglilingkod. Pero kapag lumabas sa lungsod na tanggulan ang nakapatay at makita siya ng taong gustong gumanti sa kanya, maari siyang patayin ng taong iyon. Walang pananagutan ng taong nakapatay sa kanya. Kaya dapat na magpaiwan ng taong nakapatay sa lungsod na tanggulan hanggang hindi pa namamatay ang punong pari, at pagkatapos ay makakauwi na siya sa kanila. Ito ang mga tuntunin dapat ninyong sundin hanggang sa susunod pang mga henerasyon kahit saan kayo manirahan. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay kailangang patayin,
pero kailangang may mga saksi na magpapatotoo na siya'y nakapatay. Kung isang saksi lang ang magpapatotoo, hindi papatayin ang nasabing tao. Huwag kayong tatanggap ng bayad para sa buhay ng isang kriminal. Kailangang patayin siya. Huwag din kayong tatanggap ng bayad para sa buhay ng taong tumakas sa lungsod na tanggulan upang makabalik siya sa kanyang lugar bago mamatay ang punong pari. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang pagdanak ng dugo sa lupaing inyong tinitirhan dahil ang pagpatay ay makakapagparumi sa lupain na inyong tinitirhan at walang makapaglilinis nito maliban sa dugo ng taong nakapatay. Kaya huwag ninyong dudungisan ang lupaing inyong tinitirhan dahil ako mismo ang Panginoon ay naninirahan kasama ninyong mga Israelita. Bilang kabanatang 36, ang mga babaeng anak ni Zelophehad na nakatanggap ng lupain. Pumunta kay Moises at sa mga pinuno ng Israel ang pamilya ni Giled na anak ni Makir at apo ni Manase na anak ni Jose at sinabi, Ginoo, nang nag-utos sa inyo ang Panginoon na hatiin ang lupa bilang mana ng mga Israelita sa pamamagitan ng palabunutan, nag-utos din siya na ibigay ang bahagi ng aming kapatid na si Zelophehad sa mga anak niyang babae. Pero halimbawang nag-asawa po sila galing sa ibang lahi at dahil dito'y napunta ang kanilang lupain sa lahi ng kanilang napangasawa, hindi ba't mapupunta na ang bahagi ng aming lahi sa iba? Pagsapit ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ang kanilang lupa ay mapupunta sa lahi kung saan sila nakapag-asawa at mawawala na ito sa lahi ng aming mga ninuno. Kaya ayon sa utos ng Panginoon, sinabi ni Moises sa mga Israelita, tama ang sinabi ng angkan ng mga salinlahi ni Jose. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga anak na babae ni Zelophehad. Malaya silang makakapag-asawa sa kung sino kanilang magugustuhan, basta manggagaling lang sa lahi nila. Ang lupang mamanahin ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi dahil kailangang manatili sa bawat lahi ang lupa na kanilang namana sa kanilang mga ninuno. Ang lahat ng babaeng nakamana ng lupa sa kahit saang lahi ay kailangang mag-asawa ng mula sa kanilang lahi para hindi mawala sa bawat Israelita ang lupang namana niya sa kanyang mga ninuno. Ang lupang namana ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi dahil kailangang manatili sa bawat lahi ang lupa na kanilang namana. Kaya sinunod ng mga anak na babae ni Zelophehad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ang mga anak na babae ni Zelophehad ay sina Mala, Tirza, Hogla, Milka at Noe, at ang kanilang napangasawa ay ang kanilang mga pinsan sa ama na mga lahi ni Manase na anak ni Jose, kaya ang lupain na kanilang namana ay nanatili sa sambahayan at angkan ng kanilang ama. Ganito ang mga utos at tuntunin na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises habang naroon sila sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan malapit sa Jericho.